umaga po sa ating lahat. Tayo po ay namamangos. Tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Kayo po. Kaya po, i-challenge natin ang mga kabataan na sila ay magtapos ng pag-aaral kasi mahalaga po yung pag-aaral. Yan din po ay nakakatulong sa atin para ma-determine yung ating mga future. Kaya pag ikaw ay kabataan estudyante, I suggest huwag ka muna mag-boboy pa rin, mag-gigil pa rin. Kasi sometimes, yan po ay nagiging distraction sa pag-aaral. Pero sabi ng mga ibang kabataan, Pastor, yung pong boyfriend ko, nagiging inspirasyon ko po yan sa aking pag-aaral. Yan po ang mga dahilan nila. Pero totoo niya, pag kayo nag-away, iisip ka ng iisip, pagkatapos hindi ka na makakapag-concentrate sa pag-aaral. No? Kaya kung ikaw man ay nag-aaral ngayon, seryosohin mo na ang pag-aaral, pataasin ang grades hanggang maaari, at kayo ay magtapos sa abot ng inyong makakaya. So kahit walang baon, sabi natin kanina, ay pumapasok. So dapat wala pong dahilan na para hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, kasi kahit ang kahirapan ay kaya mo yan, lalong-lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya. So mga ilang taon lang, pag ikaw nakagraduate, parang sige, mag-aasawa na yan. Pag ano, ayaw ko kung sino magiging asawa niya. Ako'y naiiyak eh. Okay, yan ang totoo niyan. Tayo po ay magsumikap sa buhay dahil ang buhay ay punong-puno ng mga hamon. Ngayon po ay makikinig tayo ng salita ng Diyos. Mabilis lang po ang gagawin ko pong sermon po ngayon. Kasi gusto ko pong magpanalangin tayo sa isa't isa mamaya po. No? So ngayon po ay darating ang Bagyo Uwan. Yan po ay isa sa pinakamalakas daw na bagyo ngayong taon. So, tayo mga Pilipino, kung ikaw ay taga-Pilipinas, no, ikaw ay masanay na sa Pilipinas, lagi may bagyo. Kung ayaw mong bagyuhin, ay kung malalang tumira sa sa Canada, wala masyadong bagyo. No? So, dahil ang geographical area ng Pilipinas ay nasa Pacific Ocean, dahil yan ay malimit na bubuo yung bagyo. Kaya pag yan ay umandar, unang nadadali yung Pilipinas. So that is normal na sa bansa natin. Sabi mo sa katabi mo, normal na bagyuhin tayo. Okay, huwag ka na magulat yan. Kasi alam mo naman yan ang sistema ng climate dito sa bansa natin. So, isipin nyo po, no, hindi lamang 10 bagyo dumarating sa bansa natin kada taon. Ang dami po niya, kaya nga may mga pangalan niyan eh, no? Ngayon, si Juan. At sabi nila ay malakas, signal number 5. Tayo naman po sanay na sa mga malalakas na bagyo. No? Kasi po, pag hindi ang sarili mo nasanay sa bagyo, isa lang ang mangyayari sa iyo, matatakot ka. So, sino dito takot ngayon sa bagyo? I believe hindi kayo takot eh. Alam niyo kung bakit? Naandito kayo eh. Tingnan mo yung katabi mo, walang takot yan eh. No? Naliligo pa kaya pag bagyo eh. Ako, nung kami po dati nasa Malaban, yung mga tawa ng tawa sa akin, pag matindi ang bagyo, umaanak na yung mga yero ng kapitbahay namin, pati sa amin, lumalabas ako, may hapon akong stick, nakakaputi ako, nagdadala pa ako na parang reporter. Nandito na po, ay dumadating na po sa kasalukuyan ng ating po bagyo. Mga ko po maliliit pa, tawag ng tawa. Para daw ako nagbabalita sa TV. Alam niyo po, dapat ay matuto tayong dalhin ang mga harapin, ang mga bagyo na dumarating sa atin.
Ganyan din sa buhay. Dapat marunong ka din na harapin yan. Kasi alam mo, ang mga problema sa buhay ay sadyang dumarating. So ngayon pong umaga, pag-uusapan natin ang ilang karunungan mula sa salita ng Diyos para matutunan po natin paano nga ba natin hinaharap ang mga bagyo ng buhay. So yan po ang title natin, Bagyo sa Buhay. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po. Naniniwala kami sa iyong kabutihan. Ang iyong pagiging Panginoon sa amin ay makapangyarihan. Alam po namin, Lord, sa oras na ito ay tutulungan niyo po kami na kahit dumating ang mga bagyo sa buhay, ay meron po kaming kaalaman ano po yung mga gagawin po namin. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang literal na bagyo sa daigdig ay kaya natin i-determine. Kasi nga po, pag may hurricane, bagyo, no, na nagaganap, kahit sa anumang panig ng daigdig natin, kayang i-detect dahil sa technology. So, isipin nyo po, ngayon po, linggo, ang totoo nga po, last week pa ay alam na po ng Pag-asa na meron po dadating na bagyong uwan. Ganong kagaling ang technology. Okay, hindi katulad ng araw, magugulat ka na lamang, bigla lumakas ang hangin kasi wala po sila pag-detect, no, na mga equipment ng araw para malaman nila na meron parating na malakas na bagyo. No? But yung mga bagyong yan dumarating sa bansa natin is very different sa mga bagyo sa buhay. Yung mga bagyo natin sa buhay, many times, no, hindi mo alam na biglang dumarating yan. Sa mga panahon na hindi mo inaasahan. Katulad ng bagyo sa atin, nalalaman mo, itong araw, di ba, si Uwan dadating, anong oras pa dadating si Uwan? Mamaya madaling araw ata. No? Kayo ba malalaman nyo sa isang buwan kung anong klaseng problema dadating sa inyo? Wala eh. Diba? Yun ang pagkakaiba. Kaya nga, ngayong umaga, sana matutunan natin paano ba talaga natin hinaharap yung mga iba't ibang bagyo sa buhay po natin. So, paano natin haharapin? Unang-una po, no, ito po yung una, lakasan mo ang loob mo sa pagiging Diyos niya. Ngayon po, isa po sa kalakasan po natin na meron tayo ay dahil meron kang pagkilala kung sino ang Diyos. Amen? Our God is a sovereign God. Ibig sabihin yan, yung sovereignty ng Lord ay napakataas arutin ng iyong kaalaman. Kaya po minsan ang pagiging Diyos niya ay nagiging kamangha-mangha sa buhay natin kasi ang ating pag-iisip hindi na kayang arutin kung sino talaga at kung gaano kapangyarihan ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon, isa lang ang response po natin. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, okay, nalalaman tuloy natin na siya ang bahala sa buhay po natin. Amen? So dahil si Lord ang may control sa buhay mo, since na ikaw ay kumikilala sa Panginoon, alam mo, kahit ano mangyari sa buhay mo at sa buhay ko, siya ang bahala. Amen? Kasi may mga panahon na bagyo sa buhay, hindi mo naman kayang kontrolin. Tanging ang Diyos na lamang ang kayang mag-control nito. Amen? May mga problema tayong dumarating na akala mo kaya mong solusyonan, pero ano naman talaga kaya. And you need to admit, ako ina-admit ko, napakadami namin naging problema, kung tutuusin, hindi ko naman talagang kayang solusyonan. Pero dahil lang kilala mo ang Panginoon, ipinakikita niya sa buhay mo at sa buhay natin kung gaano siya makapangyarihan na tumutulong sa atin. Sino po sa inyo nakaranas nung nakaraan may matinding problema? Nasa kamay. Sino dito? Yung nakaraan, kahit mga nakakalaong buwan, may matinding problema. Napansin nyo, bakit ngayon
siguro tapos na yung problema na yun. Amen? So yung bagyong dumaan, natapos na din. No? Di ba? Lagi natin sinasabi na ang bagyo, hindi naman talaga tumatagal yan ng 2 linggo. Ayun, literal na bagyo, no? Ayan, si Juan, mga 2 days lang yan eh. Uulan na malakas, sa hangin na malakas sa una. After po niyan ay wala na. Yan ang katulad din ng bagyo natin sa buhay. Tandaan natin, kung meron kang problema ngayon sa relationship mo, no, nag-i-struggle ka, tandaan mo, matatapos din yun. Kung meron kang kahirapan ngayon, may problema ka sa pera, taas ang kamay na malaki ang problema sa pera. O, di ba? Ibig sabihin niya, matatapos din yan. Okay, hindi po magtatagal yan. Kaya mapapansin mo, yung katabi mo, parang walang-wala. Dadating ang ilang taon, makikita mo, may bagong papangatid yan na sasakyan. Uy, kanino yung bago? Yung pala kay sister, kay brother. Then you will realize, no, nung araw, mahirap ka, pero ngayon ay pinagpala ka na. Bakit? Kilala mo kasi ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dati, lagi mong problema, yung ulcer mo, no? Yung high blood mo, no? Yung kakataasan mo ng uric acid mo. Darating po ang panahon, matatapos din niya, pero hindi ka mamamatay. Amen? Hindi ka mamamatay, mabubuhay ka, sabi ng Panginoon, at ika'y pagagalingin ng Panginoon. Amen? Pwede ko pa lahat ng may sakit, magtaas ng kamay. Aking mga nararamdaman ngayon. Okay? So sabihin mo, Panginoon, matatapos din ang sakit na ito. Amen? Huwag mo lang aabusuhin talaga ang katawan mo. Kaya may batas si Lord eh, may batas sa kalikasan. Tignan niyo po yan. Ang kalikasan natin, ano na po yan, naging universal law ng daigdig natin. Sa Pilipinas, taon-taon may bagyo. Alam niyo, sa buhay po natin, natatapos yung bagyo. Ganun din sa atin. Darating ang time, isi-shift ng Lord yung season mo. Kasi iba-iba tayo ng season eh. Maaari kayo, marami kang problema, o dami lang ng problema sa pamilya mo. Kasi season na magiging problematic ka, season naman na matatapos ang mga problema at ikaw ay dapat maging masaya sa buhay. Amen? Kaya dapat maintindihan natin sa lahat ng mga bagyo natin sa buhay, unang-una na dapat maging kalakasan mo ay yung pagkilala mo sa Diyos. Sino ba siya sa buhay mo? Amen? Yan minsan hindi natin maintindihan si Lord lang ba ay kailangan ko, kilala ko lang pag gusto ko ng blessing. Si Lord ay kilala ko yung kanyang kapangyarihan pag marami akong mga prayer requests. No, in everything sa buhay natin, dapat kilala natin si Lord na nagkukontrol ng lahat ng nangyayari sa buhay po natin. Amen? So isipin mo ngayong umaga, ano ngayon yung bagyo na dumadating sa iyo ngayon? Ano ang bagyo na parang pakiramdam mo minsan, ang lakas talaga. Parang hindi mo kayang kontrolin, nadadala ka, no? Yung pag nangihina ka, nalulungkot ka, may mga times gusto mo lang mag-give up sa mga bagyo sa buhay, no? Katulad ng mga panahon na gusto mo na magpakamatay. Pero always remember, our God is a sovereign God. Sabi niya ay hindi na tayo pababayaan, hindi na tayo iiwan. Amen? Kahit kailan ang pangako ng Panginoon nasa sa atin. Therefore, yan ang magpapalakas sa atin. Sa panahon ng bagyo, problema sa buhay, suliranin, dapat mas maging malakas ka. Bakit? Sa panahon kung saan ka mahina, lalong nahahayag ang kalakasan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay mo. Amen? Sa panahon na may mga ups and down lalo sa mga downfall moment ng buhay mo, lagi mo tatanda kung gaano kadakila si Lord sa buhay mo. No, maaaring naghahanap ka ng lakas sa ibang tao, okay yan. May mga tropa ka, kaibigan, gusto mo na tulungan ka, yung asawa mo, inaasawa mo na tutulungan ka, yung ba nagbubisit sa'yo. Pero always remember, may higit na Diyos na makapangyarihan na nakakaalam ng bagyo mo sa buhay. And we need to confess sa buhay natin, mga kapatid,
na lahat ng pinagdadaanan mo, higit na kailangan mo, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen. You really need God. I really need God. Sa panahon na may blessing lang ba? Kailangan ko si Lord. Sa panahon na mas kailangan ko siya, sa panahon ng mga bagyo ko sa buhay, lalapit ako sa Kanya at ikilalanin ko siya that He can control everything sa buhay ko. So dahil magiging malakas ako sa paningin ko sa Diyos, sa pagkakilala ko sa Kanya, so nagiging kakaiba ang pananaw ko sa mga dumadating na problema sa aking buhay. Naintindihan niyo po ba? So yung bagyo, hindi ka na matatakot. Bakit? May makapangyarihan Diyos na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at comfort sa buhay mo. So dahil yung bagyo yan, alam mo, magiging kalakasan mo dito Laging tatandaan, sabi po ng unang Korinto, wala daw pong problema dumating sa buhay natin na hindi pinagdaanan ng lahat ng tao. Okay, so yung problema mo, may mga tao nang dumaan dyan. At makikita ng dalawang mata mo, kapatid, na natapos din. Amen? Kaya, sabi lakasan mo loob mo, kapatid. Hindi, alam niyo po, may difference sa bahagya yung faith at saka lakas ng loob. Okay? Sino po dito may faith kay God? Pero alam niyo po ba, ibang usapan yung malakas ng loob. Merong matataas ang faith kay God, pero mahina ang loob. Sino sa inyo ulit ang matindi ang faith kay God? Oo, kilala ko si Lord, may faith ako diyan. Pero pag nasa pagpapagod na sa buhay, ang hina ng loob. Sino example natin dyan? Si Peter. Si Peter, ang tindi ng faith niya kay Jesus. Nung bumabagyo, Lord, pupunta ako sa iyo, maglalakad ako sa tubig, nakalakad siya. Pero nung makita niya ang bagyo, nawala ang lakas ng loob. Nung makita ang bagyo, natakot, lumubo. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, napakaliit naman ang faith mo. Kaya yung faith at lakas ng loob, combination niya ng pagkilala mo sa Diyos. Amen? Kaya ikaw kahit may faith, dapat dagdagan mo ng lakas ng loob. Amen? May mga magdi-discourage sa'yo. Diba? Uy, hindi ko makakatapos. Pastor ka lang. Makakapagtapos ka ng doktora. Pwede mo sabi, wala naman ako malaking kita. Pastor lang ako No, pero dahil malakas ang faith mo kay God at malakas ang loob mo, kahit ano mangyari, magtatapos ang anak mo ng pag-aaral. Amen? That is faith and combination ng lakas ng loob. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, kailangan mo din ng lakas ng loob. Amen? Okay nga, may din tayo kay God, pero lakasan mo loob mo. Bakit kailangan mong maging malakas ang loob? Kasi meron tayong Diyos sa buhay po natin. Amen? Tapangan mo, kapatid. Kasi nakakita po ako, kahit mga pastor talaga, nalulungkot ako. No? May mga pastor, kami po, gusto po namin sabihin, wala po kaming malaking ipon sa bangko. No? Marami kaming bangko, pero walang ipon. Oo. Pero ang totoo po nun, hindi po namin pinaparamdam sa aming mag-asawa na walang-wala kami. Hindi rin po namin pinararamdam sa mga anak ko na walang-wala din po kami. Nung maliliit po mga anak namin, faith nga ay pati lakas ng loob Nasira po yung TV po namin. So alam niyo po ba, 2 taon kami walang television. Kayo ba kaya niyo? 2 taon. No, sabi namin sa anak namin, sino ba yung anak namin? Sabi ni Pastora, gusto mo na ba magkaroon ng TV, yung malaki, yung LED? No, yung signal ata, nung maliit, tawag ng tawa, wala nga tayong pambili. Yung TV nga nasira, hindi na repair, bibili ka pa ng bago. Naniniwala ka ba na kaya tayong bigyan ni Lord ng bago? Wala naman kaming pera. We believe, we have faith. Nilakasan po namin ang loob po namin. Bumili kami ng TV. So ngayon yung TV namin, yung anak ko nagkakatutuloy kaya may mga salamin na sa laki ng TV. Ibig po sabihin niya, mga kapatid, naniniwala tayo, God will provide. Pero kailangan mo na lakas ng loob. Amen?
Kaya una lagi ang pananampalataya sa Diyos. Yung lakas ng loob, dahil meron ka yan, sa Lord din naman nagmula yan eh. Saan yun? Dahil sa pagiging Diyos niya sa'yo. Amen? Oh, di ba kilala mo na si Lord? Di ba sabi ng Bible, He will sustain you? Di ba sabi ng Bible sa atin, the Lord will provide? Higit pa sa ating mga pangangailangan, higit pa sa ating iniisip, ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos, iniisip mo lang, pero mas higit pa yung kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Eh di makikita mo, Lord, magiging malakas ka, magiging malakas ang loob mo, naniwala ka na sa Kanya, tatapang ka pa. Amen? Because you know the sovereignty of our Lord Jesus. Kaya po, okay lang yan problema, dadating yan. Bagyo? Ha? Maniwala po kayo, dadating yan. Kaya lang, lakasan mo loob mo dahil may pananampalataya ka. Ito, totoo lang po. Maraming mga tao, kahit Christian, mahihina sa mga common problem. Alin yung mga common problem sa buhay? Pera. Common problem lang naman po yun eh. No, away mag-asawa. Common problem lang yan. Amen? Yung mga relationship problem sa buhay, common lang yan. Kaya tayo mga Christian, mga kapatid, dapat alam natin kung paano mag-solve ng mga common problem. So may mga tao, konting problema lang, nag-give up na. Meron po akong alam na isang estudyante, no, ang kanyang magulang church leaders. Isipin nyo po, nakakuha lang ng 85 na grades, gusto nang umayo sa pag-aaral. Kasi ang grades, 94, 96, 90, nakamababa, 90. Nung nagkaroon ng grades na 85, iyak nang iyak sa nanay. Ayaw na niya raw mag-aral. No? Na-prostrate dahil sa 85 na grades. Eh nung ako ay elementary, high school, proud na ako pag may 85. Diba? Sabi nga ni Tigo, 75 okay na yun, pasado. Diba? Ibig sabihin, may mga tao, depende kung paano niya hinaharap yung mga common problem sa buhay. Kaya the next time na awayin ka ng asawa mo, huwag ka titigil sa pagdalo sa church. Huwag ka titigil sa paglilingkod. Huwag ka titigil sa faith mo kay God. Bakit? That is common. Amen? Sabi mo, sa katabi mo, basic lang kasi yun. Basic. Ha? Na ito matindi. Buti nga eh. Hindi natin nararanasan pa yung mga supernatural bagyo sa buhay. Yung mga unexpected na bagyo. Hindi mo alam kung paano nangyari. Yung masakit talaga. No? Sino example natin dyan? Si Hope. Si Hope, eto, magtataka ka, no? Si Hope, sabi ng Hope chapter 1, verse 1, si Hope ay taong matuwid, malapit sa Panginoon. Kaya iisipin mo, Pastor, sabi mo, may faith, malakas ang loob. Eh bakit? Ang daming pinagdaanan ni Hope. Isipin mo, sa isang iglap, nawala yung mga anak niya. Namatay, tapos yung mga negosyo niya, nawala. Mga disaster na nangyari sa kanya. No, totally, zero siya. Mayaman siya, pero naging mahirap. Pero tignan niya kung paano niya hinarap yung bagyo sa buhay niya. Pangalawa, sabi ng verse po dito, mamaya dadahanan po natin siya. Isaiah 43 verse 2, pag ikaw ay dadaan sa karagatan, sasamahan kita. May mangingisda ba dito? Pamilya mangingisda? Wala. Magsasaka, sigurado, meron, no? So, alam pa natin, bagyo, nagsisimula yan sa karagatan. Kaya ako po, ayoko pong mag-travel dati sa yung sa bangko, takpo ako sa dagat dati. No, pero kung maging Christian ako, nalaman ko yung verse na ito. Sabi, pag pupunta ka daw sa karagatan, sabi, sasamahan kita, iingatan ka. There's a great story about shipwreck. Nung si Apostol Pablo ay naglalakbay sa karagatan para mag-mission, nasira yung barko nila sa Acts chapter 27, basahin niyo yun. Talaga nakakatakot yung pangyayari na nangyari sa kanila nung panahon na yun. Pero, nanatili yung tapang niya, yung lakas ng loob niya at pananampalataya sa Diyos. Dapat ganun din tayo. So, pag may bagyo sa buhay, sabi,
ay sasamahan kita. Amen? Di ba magandang pangako ng Diyos yan? May problema ka ngayon. O tandaan mo yung verse na yan. Sa problema ko ngayon, sasamahan ako ng Panginoon. Amen? May struggle ka ngayon sa katawan mo, may sakit. Sasamahan ako ng Lord. No? Ako ay binubugbog ng asawa ko. Sasamahan ako ni Lord. Amen. Wala akong pera ngayon, Pastor. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ka ni Lord sa kahirapan mo sa buhay. Siya ang gagawa ng paraan. Hindi ka madadaig na mga suliranin. Hallelujah. Amen. Sabi ko yan sa katabi mo, kaya hindi ka magagabi. Ha? Huwag yun yan, huwag yun, kapatid, no? Hindi ka madadaig daw ng suliranin. Kaya yung mga naandito na madaling mong problema, yung bang namatayan lang ng aso, ayaw na mabuhay, no, yung mga ganyang maliliit na bagay, o lahat ng mga dumadating na bagyo sa buhay natin, sabi ng verse sa atin, hindi ka madadaig ng problema niya. Amen? Isipin mo sandali. Ano ang pinakamatinding mong naging problema sa buhay? Isipin mo sandali. Pinakamatindi. Naisip mo na. Kahit yung nakaraan mo. No, yung ikaw hindi ka na mamatay, kaya matitindi no? Yung ikaw ay saksakin ng asawa mo dahil nasinalasin yung asawa mo, pero napansin nyo, bakit ngayon buhay ka pa? Nakaya mo kasi. Hindi ka nagpadaig sa mga problema. Isipin mo, kahit ikaw ay hirap na hirap sa buhay, nakatapos ka ng pag-aaral, nakaya mo Amen? Kahit na minsan, ang hirap, no? Yung mga, kasi nagpatuloy ka, kahit may problema, kahit may bagyo, sabi niya, no, hindi ka madadaig ng mga suliranin. Kaya tinidiklan natin sa church, lahat na magiging bagyo nyo sa buhay, hindi kayo madadaig niyan. Kahirapan man yan, sakit man yan, problema sa pamilya, we declare God's faithfulness, hindi ka madadaig. Amen? Magtatagumpay ka dyan, kapatid. He will never leave you nor forsake you. Dumaan ka sa apoy. Okay? Di ka maaano. Okay, ano yan ha? Huwag nyo gagawin literal. But sometimes, that is literal in the times of Prophet Daniel. Yung kanyang tatlong kaibigan, kilala nyo si Abednego, si Shadrach, tatlo, no? Na pinarusahan sila ng hari kasi hindi sila sumamba doon sa Diyos na pinagawa ng hari. Alam mo, ginawa sa tatlo? Hinagi sila doon sa pugon, no? Doon sa burning furnace, na punong-puno na apoy. Syempre, pag hinagis ka doon, totally dead ka. Pero ito, pinatunayan ng verse yan, nung makita ng mga tauhan ng hari, tatlo lang yun, bakit apat? Sino yung isa? That is the presence of God. Pinatensyonan sila. Isipin mo, nung hinango sila, may kapirasong sunog sa David, hindi nasunog. Samantala yung dumungaw lamang yung tauhan, namatay yung tauhan dumungaw lang sa sobrang init. Tama yung verse dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Amen? Pero huwag ka magsusunod sa sarili mo. Di ako maaano, sabi ni Pastor. Kain na. Kung magsusunod ka, Muslim. Hindi yun na ibig sabihin nun. Sometimes, yung mga interpretation sa Bible, it can be literal or it can be spiritual. Kaya yung mga apoy na yan, yun yung nagpapainit, nagbibigay ng discomfort sa buhay mo. Yung mga problema, yung mga bagyo. Pero always remember, sabi, hindi ka maaano yan. Amen? Parang sila Shadrach, Abednego. Sino ba yung isa? Nalimutan ko na. Hindi sila na kasi sinamahan sila Meshach. Sa ulo ni ate, no? Hindi ka mabubuwal ng mabibigat na pagsubok. Yung kanina, sumira din pero yung pagsubok ng mabibigat, ang sabi din, hindi ka mabubuwal. Malulungkot ka ng konti, syempre ba naman, mamatay ka naman sa buhay. Mabigat yan no? Pero hindi ka malulugmok yan, aalalayan ka ng Panginoon. Kaya
itong point number 1, ito lang ang conclusion yan. Para makayanan mo yung lakas ng loob mo sa mga bagyo sa buhay, kailangan mo makilala kung sino ang Diyos. Amen? You really need to know who is God sa buhay ko. Ako, nakita ko sa buhay po namin bilang mananampalataya. At Diyos, hindi natin nakikita yan eh. That is the true God. Pero alam po natin, aktibo ang kanyang presensya na gumagawa sa buhay po natin. Kaya si Lord, huwag mo nang pag-isipan ganito ang itsura. Hindi mo mai-imagine ang mukha ng Panginoon eh. Kasi nga, tumitingin sa mukha ng Panginoon, namamatay kung sa panahon ng Old Testament. So siya po ay radiance of God na sobrang liwanag. Makikita po natin, maging sa panahon ngayon, hindi pa natin siya nakikita ng physical. Pero kung gusto mo makita, ay mamatay ka na, okay? Physical. Pero ngayon ay hindi. But we believe in our faith, God is with us. He is a sovereign God. O naniniwala, may bagyo pa darating sa buhay ko, pero mananatili ang pagkilala ko sa Panginoon. Siya ay pinakadakilang Diyos para sa akin, para sa aking pamilya, para sa mga bagyo na dinadaanan namin sa aming mga buhay. Number 2, na dapat nating matutunan, umasa sa layunin ng Diyos. Pwede po natin paniwalaan. Eto, alam niyo po ba, lahat ng mga kakaibang bagyo na pinagdadaanin niyo sa buhay ay mayroong layunin. Amen. Especially tayo mga mananampalataya. May mga pagkakataon na kakaiba yung mga bagyo mo sa buhay, mga suliranin mo. Pero dapat iisipin mo, may layunin din yan. Kami po nakakita, meron tayong kaibigan na yung anak ay nagka-problema doon sa asawa, anak ng pastor. Ang laki ng problema na kasi yung lalaki parang nagkakaroon ng ibang babae, no? Tapos may mga members sa church parang nadi-discourage doon sa anak, pati si pastor parang sinisisi na, pastor, ikaw ang anak, ikaw ang ama niya eh. Parang may mga ganung usapan. Hanggang, alam mo, ginawa lang ng pastor, hindi niya nilabanan yung mga nambabash sa family niya. Ang ginawa niya, nag-pray lang siya, umasa sa kayang gawin ng Panginoon sa kanilang buhay, at alam niya na mayroong layunin ng Diyos kung bakit naganap yun. Alam niyo po, sa isang saglit, sa hindi maintindihan pangyayari, yung pinoproblema nilang asawa ng anak niya ay nag-aabang ng sasakyan galing trabaho. Pagkatapos sana nag-aabang, meron lumalagasang jeep, L300 pala, nawala ng preno. Hindi ang nasa kulan, yung asawa ng anak ng pastor, namatay. Ang laki na ng problema nila doon sa lalaking yun. Isipin niyo po, paano kaya yun? Ang ginawa lang naman ni pastor, niloloko nga namin, pastor, bakit naman pinag-play mo mamatay na yung asawa ng anak mo? May pangyayaring ganon. Ngayon, tapos ang problema. Maligayin na yung anak niya. At nakita namin, isang bagay, dapat maintindihan rin po natin. Ang mga lingkod ng Panginoon, tandaan niyo po, hindi lang pastor, kayo mga leaders, yung mga totoo naglilingkod sa Panginoon, aminin po natin o hindi, malaki ang pabor niyan sa Diyos. May protection talaga yun ng Panginoon. Amen? Isipin niyo po, kung yun ay masisira po gawain ng Diyos siguro ay pinag-aaralan po namin, baka ang pangyayaring yun, inadya na talaga ng Panginoon for the sake na mag-deserve yung mga believers sa Diyos. Kaya sometimes, ang mga pangyayari sa buhay natin, may layunin. Kaya ikaw ay umasa sa layunin. Santiago chapter 1, verse 2 to 4, mga kapatid, magalang kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Bakit ka magagalak? Dahil sa mga problema? Hindi. Dahil alam mo, ang mga pagsubok sa buhay mo ay may layunin ng Diyos.
Verse 3, sapagkat alam ninyo, ayun, na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Alam po, isa sa malungkot po sa akin bilang pastor, kapag ang mga members sa church dumadaan sa mabibigat na pagsubok, hindi na po nakikita sa church. It means nati-discourage. It means nalulungkot yan. It means na parang gusto nilang umayaw sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, the more na binabagyo tayo sa buhay po natin, the more na pinapatatag ng Diyos ang pananampalataya natin sa Kanya. Amen? Tandaan po natin yan. Kapag may pagsubok, may katatagan. Kaya anumang bagyo, anumang problema, dadaan ngayon sa mga panahon darating sa atin, sa iyo at sa akin. Tandaan, ang layunin ng Diyos, patatagin ka dyan. Kaya darating ang panahon, kapag may ganun ka na namang klaseng problema, wala na yun, hindi mo masyadong iintehin. Kasi alam mo na kung ano ang gagawin mo. Natuto ka kung ano ang mensahe na ibinigay sa iyo ng Panginoon dyan at kung ano ang layunin. Verse 4, ang dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Encouragement pala ng Bible sa atin kahit may problema. Okay, habang nabubuhay tayo na andyan yan. Hanggang wakas maging matatag ka. Pag may problema ka, pamilya, pangangailangan, sakit, huwag ka lalayo sa Panginoon. Manatili sa church, kasi itong lugar na ito ay lugar kung saan ang Panginoon tinigil tayo. Isa to sa lugar na ito. Amen? Kaya ang dami mga testimony sa buong mundo dahil sa pagpunta nila sa church, nangusap ang Panginoon, ibinigay ang solusyon sa Kanya ng ating pong Panginoon. Kaya sabihin natin sa sarili natin, maging matatag ka. Amen? Lagi tandaan, kausapin mo si Lord pag meron kang problemang hindi mo maintindihan. Baka minsan kasi ganito mga kapatid, mostly din naman sa mga problema natin, bunga rin naman natin ang mga maling desisyon natin sa buhay. Amen? Sino ang a-admit doon? Na ako. Mostly, ang mga problema mo sa buhay, bunga yan ang mga maling desisyon mo. Amen? Kasi, nung una, hindi mo naiintindihan niya, kaya nag-decide ka ng mali, hindi mo nalalaman yung kalooban ng Diyos sa iyo eh. Amen? Hindi mo hinahanap kung ano ang will ni God. Kaya pag ikaw nag-desisyon, hindi mo na mapararamdaman sa una yan. Akala mo tama. At the end, makikita mo mali-mali yung ginawa mo. Problema ang COVID ngayon. But there is a time na may testing talaga si Lord. Amen? Talagang hinayaan yun para ikaw ay makita mo si Lord may layunin, makita mo na hinayaan ka ni Lord para lumakas ka, tumatag ka. Amen? Balikan natin si Job, mga kapatid. Tingnan nyo, pag pinag-aralan nyo ang buhay ni Job, supernatural ang calamity na dumaan sa buhay niya. Hindi ka pinadalangin yung ganong problema. Pero isa sa nakita ko, no, sa buhay ni Job, iba po talaga ang merong pagkakilala sa Diyos sa panahon na may bagyo ka sa buhay. Tingnan niyo po to. Nung mawala ang kanyang mga negosyo, mga alagang hayop, namatay ang kanyang magagandang mga anak, inusik siya ng kanyang mga kaibigan. Pare, ano ba? Ano ba nangyari sa'yo? May pananampalataya ka, pero ba't ganyan na nangyari sa'yo? Di po ba? Kaya sabi ni Job, nung siya inuusik, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, siya din ang may karapatang bumawi. Purihin si Yahweh. Ikaw muna, tama pa rin sabi ng verse, ginawa ni Job. Mga kapatid, magalang kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang problema. Kaya niyo yan? Namatay lahat ng anak mo. Wala lahat ang kabuhayan. Pero sabi niya, purihin si Yahweh. Amen? Ang bigat ata nun, kapatid. Grabe, namatayin ka ng mga anak, sasabihin mo pa, purihin ang Panginoon.
Amen? Alam nyo, kung ano ang factor meron si Job, kung anong factor, yung spirituality niya. Ito tanda po natin. Sa pagharap mo sa mga suliranin at problema, mga bagyo sa buhay, dapat laging mananaig yung spiritualidad mo. Amen? What is spirituality? The importance of your relationship with God. May mga desisyon ka na pumalpak, may mga problema ka. Bakit? Dinaranas mo ang consequence niya? Yung hirap ng damdamin mo ngayon? Kasi hindi ka naging spiritual sa nagdaang buhay eh. Hindi mo pinahalagahan yung spirituality mo. Tingnan mo si Job. Grabe, si Job sabi ko, hindi ko kaya, pero nakaya niya eh. Sa kabila ng mga bagay niya sa buhay, sabi niya, hubad ako lumabas sa aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Para sa kanya, wala saysay ang lahat. Ang mahalaga sa kanya, yung pagkatao niya sa harapan ng Panginoon, yung relasyon niya sa Panginoon. Ito pa mabigat para kay Job. Mga kapatid, ang kaisa-isang dapat nadadamay sa kanya, inusig din siya. Alam mo kung sino yun? Yung asawa niya. Nung nabasa ko yung una sa Bible, sabi ko, grabe naman itong taong ito. Sabi ng asawa, ano na, buhay mo. May papik-pik ka pa kay Lord. Ano na, layuan mo na si God. Kaligtan mo na yung Diyos mo. Ang tindi, asawa mo yun, sasabihan ka ng gano'n, hirap na hirap ka na nga. Namatay na mga anak mo, may sugat ka pa. Pero kung may sugat pala siya, may isang verse at sabi, may mga uod na lumalabas. Tagtad siya ng sugat. Ang ginawa, dinadampot ni Job yung sugat. Ay, yung uod. Binabalik sa sugat niya. Ano yung sabi ni Job? Nilagay kayo ng Diyos sa akin. Sabi ko, paano ba yan? Ibang klaseng tao to. Wala ba itong pakiramdam? Grabe, hindi siya nangawa. Umiiyak siya sa pananalangin sa Panginoon, pero hindi siya kahit kailan nagreklamo talaga sa Panginoon sa pinagdaanan niya. O, balikan natin yung asawa. Job, kaligtan mo na ang Diyos na kinikilala mo dahil nakita na asawa niya yung kanyang pinagdadaanan. Ito ngayon ang spiritual ni Job. Asawa ko, mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Napakinggan na naman ako. Ang tindi talaga ni Job. Tama siya. Mabubuting bagay lang ba? Di ba pwedeng daanan natin ito para testingin tayo ng Panginoon? Ganong katindi si Job. Kaya si Job ay isang prime example ng taong dumadaan sa matitinding problema. Kaya pag ikaw ay isang mananampalataya, ang dami mong problema, remember mo, grabe po yung mga katwiran niya sa mga tao, grabe yung katwiran niya sa Panginoon. No? May mga times na umiiyak siya sa Panginoon sa pananalangin, no? Dahil sa tindi ng pinagdaanan niya. Pero at the end, alam niyo nahayag kung gaano kadakila pa rin ang Diyos sa buhay niya. Amen? Yun ang gusto ko pong sabihin sa ating lahat. Gaano mang katindi ang problema mo ngayon, lagi mo din iisipin. Ganun din katindi na pwede kang samahan ng Diyos sa lahat ng pinagdadaanan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Pangatlo, mga kapatid, isang wisdom, pumunga ka ng lakas sa mga pangako ng Diyos. That's why we really need the Word of God. You practice confession of His promises. Kaya dapat may alam ka mga verses. Dapat hanggang maaari may memorize kayo ng mga verses. Kasi ito, pag may problema ka, common problem kayo na pinagdadaanan, lalo sa mga kabataan, depression. Matindi ang espiritu ng depression ngayon na nilalagay ng demonyo ngayon sa buhay ng marami mga tao, lalo sa mga kabataan. Ako naniniwala, parang ang depression, nagsisimula lang yan kapag nai-stress ka sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo kung mukhang stress yan. Sabihin mo sa kanya, ingat ka sa depression. Amen?
Alam niyo yung depression, espiritu yan eh. Kaya nga sabi ng Bible sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, but be transformed by renewing your mind. Dapat yung utak mo talaga, nare-renew yan eh. Sa pagharap lalo sa mga suliranin. Bakit si Emma nagpakamatay? Totoo ba nagpakamatay? Si Emma nagpakamatay, sabi ng marami dahil lang sa basher, di niya nakayanan. Akala okay siya. Sabi niya mismo ng tatay niya sa interview ni Jessica Soho. Alam niya, okay nga, masaya siya. Pero deep inside pala, matindi na yung depression. Nararamdaman niya. Dahil sa mga negative people na nagsasabi sa kanya. Isipin mo, kung iyan ay babad sa Word of God, lalabanan niya ang mga basher sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ito ibig ko sabihin sa point na ito. Ang paglaban mo, una sa mga problema is the Word of God. His promises. Amen? Kaya madali ka ma-discourage. Alam mo, hindi mo kagad ina-apply kasi yung pangako ng Panginoon sa iyo eh. Amen? Sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Sasabihin mo sa sarili mo, ito, ang gagawa na doon din, walang nagmamahal sa akin, walang dumadamay sa akin. So, hahanap ka na ng kutsilyo, sasaksakin ng sarili, hahanap ka na ng lubig, magpapakamatay ka. Bakit? Ang damdamin mo, depressed ka, hindi mo nagagawa, papasukin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, pinagdadaanan mo, wala akong pera. O ano panlaban mo dyan? Tanungin kita. Pag wala kang pera, ano panlaban mong verse na pangako ng Panginoon sa'yo? Psalms 23. O, Psalms 23. Dapat sa ulo mo yun. Yun ang panlaban mo. Amen? Diba, pag wala kang pera, isang verse ang unang naiisip yan. Si Jesus ay naging dukha para yumamang ka. Powerful, di ba? Sabi niya, ipagkatiwala, sabi ng verse niya, ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisan. Bakit ko ipagkakatiwala? Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Lang pala ako ni Lord, kahit ang daming basher. Basta ang mahalaga, sinasamahan ako ng Diyos. Tingnan mo, lumalakas yung nasa loob mo. Yung negative thoughts, natatalo ngayon ng word of God sa iyo. Sinasakop ng pangako ng Diyos yung mga negative things na naiisip mo. Kaya hindi ka magpapakamatay. Ba't ako magpapakamatay? May pangako ng Diyos sa akin. Amen? O ito, isa pa. Ano pinangahawakan mong verse, yung promise ni Lord sa iyo pag inaaway ka ng asawa mo? Pastor, parang wala akong alam na Kristo. Ano, pag hindi kayo magkasundo na mag-asawa, ano pinangahawakan mo first to? Para malabanan mo yung galit mo. Galit na galit ka na sa asawa mo eh. No? Ako may alam na verse dyan. Love your enemy. Sabi, pag ikaw galit na, sabi ng Panginoon Jesus, huwag mong hayaang lubugan ng araw ang iyong galit. At kung ikaw ay magalit, iwasan mo magkasala ka. At yung isip mo, natitiktahan mo ngayon, Lord, sorry. Kaysa magalit ako, magpatawad ako. Kasi ang hindi nagpapatawad, hindi rin patatawadin ng Diyos ang masala sa langit. Yun ang the Bible. Nababasa mo, napapakinggan mo. Isaiah 41, verse 10. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Dami nun ha, palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Lord, thank you, no? Sa kabila ng mga bagyo ko sa buhay, may mga pangako ka para po sa akin. Kaya, mga kapatid, sa umagang ito, dalangin po natin, lakasan mo ang loob mo sa pagkakilala mo sa Diyos,
umasa ka, huwag ka na malungkot, kapatid, kasi dapat magalak tayo. May mga pinagdadaanan tayo kasi buhay ka pa. Pag wala ka ng pinagdadaanan, patay ka na nun. Tapos na. Kasi nga po, buhay pa tayo, nananatili tayong buhay, so meron pa rin layunin ang Panginoon. Ang dalangin ko, ang mga problema mo may pinagdadaanan, mga bagyo, ay makita mo ang layunin ng Panginoon. Sometimes ang hirap unawain yan. Pero ang mag-aakay at magdadala sa iyo yan, yung pananampalataya mo sa Panginoon, yung pagtitiwala mo para sa Kanya. At higit sa lahat, kumuha ka ng kalakasan sa salita at pangako ng Panginoon. Kung ikaw nanghihina ngayon, halimbawa, parang wala ka nang gano'n sa buhay, parang ayaw mo na, okay, parang nadidepress ka, nalulungkot ka, then use the word of God. Ang ganda ng verso, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at iniligtas. Pwede ba tayo lahat ay tumayo po ngayon? Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Alam ko po na ang takot ay bigay ng kaaway sa atin. Subalit pinapawi ng takot at ang pag-ibig ang anumang pagkatao. Kaya the more na nagmamahal ka sa Panginoon, the more na binibigyan ka niya ng kalakasan, ng lakas ng loob, ng layunin, ng tapang. Patayaan natin kung ikaw ngayon ay may mga pinagdadaanan, mga suliranin, bagyo, saan mo ang pangako ng Panginoon, siyang tumulong sa ating lahat. Huwag ka na mag-aalinlangan, kapatid. Kasi ang pag-aalinlangan ay hindi gusto ng Panginoon. Complete trust the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Pagtiwalaan mo na ang Panginoon. Then you act with that promises. Panginoon, salamat po sa mga bagyo po namin sa buhay. Sabi na yung mga salita, Panginoon, magalak kami kapag kami ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam po namin, Lord, pinapalakas mo kami, pinapatatag ng panahon. Lord, maaaring itong mga panahon na ito can be a shakening moment sa buhay ng maraming believers. Lalo po sa church na ito, marami po ang problema sa pananalapi. Marami po naghihirap ang kanilang mga damdamin dahil sa mga nakaraang mga problema na naranasan po nila. Dahil meron po sa aming Panginoon, hirap na rin at pagod ang kanilang puso sa pagharap sa mga paulit-ulit na mga problema nila sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang trabaho. Pero Lord, ngayon po, tinuruan niyo po kami na lalo po kaming maniwala sa iyo, na lalo kaming manindigan. Hindi po kami dapat matakot sapagkat ikaw ang aming Diyos. Kapatid, mula ngayon, tatanggalin ng Diyos ang iyong mga pangamba sa buhay. Palalakasin ka niya, tutulungan ka niya, iingatan, iniligtas ka sa mga bagyong pinagdadaanan mo. Kailangan mo lang makilala kung gaano kadakila ang Diyos sa iyong buhay. We really recognize that you are a sovereign God. Alam mo ang lahat na nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Gamitin po natin ang awit na ito. Sa mundo
Ramdam mo ba sa puso mo ngayon na alam mo na hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos? Ramdam mo ba sa iyong damdamin ngayon na alam ng Diyos ang lahat ng ipinagdadaanan? At ramdam mo din ba sa oras na ito na lahat ng iyong mga damdamin ngayon ay nararamdaman din ng Panginoon? At ramdam mo rin ba siya, kapatid, na kayang-kayang kanyang tulungan? Pwede ba natin ipahayag ngayon ang paghingi ng awa at habag natin sa Kanya? Na siya'y tumulong sa atin, tulungan Kanya sa lahat ng mga suliranin. Tutulungan ka ng Panginoon, kapatid. Kahit paminsan nagkukulang ka sa Kanya, nananatili ang Kanyang pagka-Diyos sa iyo. Hindi siya nagbabago sa iyo, kapatid. Alam mo, bakit? Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Pwede mo ba ipahayag ngayon ang pagtitiwala mo sa Kanya? Buong puso, ipahayag mo kung gaano mo siya pinagkakatiwalaan sa buhay mo, na kahit anong mangyari, kung ups and down ng buhay mo, na andyan siya. Hindi ka ba magpasalamat sa Panginoon ngayon? Magpasalamat ka ngayon sa Diyos. Sabi mo, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Sa kabila ng mga pagkukulang ko, Panginoon, hindi ka po nagkulang sa akin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Sige po, mga kapatid, panalangin ka ngayon sa Panginoon. Paramdam mo naman sa Diyos ang lubos na pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya mo ngayon sa Diyos ang buong pagmamahal mo sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Pinabahayag mo namin, Panginoon, ang aming mga pusong kaluluwa sa isang Diyos na lubos na nagmahal po sa amin, Panginoon. Salamat po sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo, Panginoon. Patuloy ka manalangin, kapatid, lalo ngayon sa mga bagyo ng buhay sa iyo. Talagang ang kaaway, ipilitan kang hatangin, panubutin ang buhay mo. Pero tinitingala natin sa oras na ito ang kadakilaan ng Panginoon that is worthy to be praised. Kahit ano ang mga iba't ibang klase ng buhay meron tayo, subalit meron tayong iisang Diyos na nagmamahal sa atin. He can comfort you. He can help you, kapatid. Don't be discouraged. Nakasabulo mo, kapatid. Magpalakas ka sa salita ng Diyos. Magpakatapag ka. Dahil may mga pangako ngayon ang Panginoon na binigay sa iyo sa atin ngayon ng Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for this testing. Thank you for the trials, Lord. Thank you for the purpose. Thank you for your will, God.
Sa bagyo ng buong